Isa lang po ang masasabi ko. Tigilan na natin ang politika at mahalin natin ang bawat isa, magkaisa na tayo, pag-usapan natin ang mga totoong problema. Maraming salamat po. Thank you, Senator Robin Hood Padilla. Madam Secretary. Senator Padilla. Senator Robin Hood Padilla is recognized to explain his vote. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullah. Alam niyo po, ito na po siguro ang pinakamaligayang araw sa buhay ko sapagkat makasaysayan. Ako po ay nagpupugay at malalim na paghanga sa isinagawang paliwanagan ni Senator Marcoleta, Senator Soto, Senator Ontiveros, Senator Lacson, Senator Pangilinan, Senator Aquino, Senator Pia Alan Cayetano, Senator Raffy Erwin Tulfo, Senator Mig Zubiri. Ang palitan ng mga paniniwala sa plenaryo ay simbolo ng humihinga at buhay na Senado. Nagagawa natin ang kalayaan at kasarinlan. Isang demokrasya na naririnig ang bawat naratibo. Tagahanga po ninyo ako lahat. At alam naman po ninyo, sa maiksing panahon ko rito, ako ay pro-Westminster. At ngayon, system po, system. Yan po yung parang sa UK. At yan po yung nakita ko ngayong araw na ito. Ang lahat ng mga senador ay gising, ang lahat ng mga senador ay nandito, ang lahat ng mga senador ay nagtatrabaho sa ayon sa kagustuhan kong makita ko ang bawat debate at ang bawat opinion ng bawat isa. Kaya nagpapasalamat po ako. Napakagandang araw po nito sa inyong lahat at sa ating lahat. Ngayon, mga kababayan, gusto ko pong malaman ninyo na ako po ay nagbibigay-pugay sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Malamang, ang sasabihin ninyo, siyempre si Robin Padilla, ang boto niyan, alam na natin. Eh, mabuti po, alam nyo na. Ang gusto ko lamang pong liwanagin ay ito. Ang nais ko, sana, ay katapusan na nito. Dismissal. Una pa lang po, bago pa lang po kami na-convene, labag na po sa kalooban ko na matuloy ito. Nakita nyo naman po, noong nagkasumpaan, talagang ipinaglalaban namin na politika ito. Politika ito At kailangan ng due process. Pero natuloy pa rin po, nag-convene pa rin. Pero hindi pa rin po ako nagsuot ng robe dahil para sa akin ay protesta. Dahil ayoko po talagang matuloy. Bakit? Sa loob po ng matagal na panahon ni Bonifacio, ni Aguinaldo, panahon ni Aguinaldo, ni Quezon, panahon ni Marcos Sr., ni Aquino Sr., ni Aquino Jr., ni Arroyo, Marcos Jr., PRRD Duterte, HOR ngayon, at Vice President Duterte. Hindi na po tayo natapos sa usapin ng politika at yaan po ay pinagtibay ng Supreme Court sa kanyang desisyon na sinabi niya mismo, oo, politikal ang impeachment, pero hindi kailanman dapat masagasaan nito ang karapatan ng tao. Malinaw at yun po ang pinaglalaban natin at kailangan dumaan sa tamang proseso. At yan po ang pinaglalaban natin. Ngayon, mga mahal kong kaibigan, pagkatapos po natin marinig ang bawat punto ng bawat isa, sana po matapos na po ito at harapin na po natin ang mga tunay na problema ng bayan. Katulad po ng sweldo, katulad po ng agrikultura, pagkain, kaguluhan sa West Philippine Sea, sa buong mundo. Ang dami po nating dapat pag-usapan. Total, meron pa naman pong Pebrero. Ang sinabi naman po ng Supreme Court at ang Supreme Court naman po, ang siya naman po dapat na sinasabi ng saligang batas. Malinaw po. Matagal po akong ginawang chairman ng constitutional ni dating Pangulo Mig Zubiri. Pinagkatiwalaan niya po tayo, pinag-aralan po natin yan, at malinaw sa konstitusyon na ang magpapaliwanag ng saligang batas ay Supreme Court.
Kaya sana po, ako'y malungkot talaga dahil napunta tayo sa archive. Yung archive, binasa ko pwede pala yan hukayin anytime, kung ano man. So, hindi pa rin tayo natapos. Kaya sana po, bagamat ang boto ko ay yes, aray. Gusto kong malaman at mailagay po sa lathalan ng Senado na ako'y may reserbasyon dyan. Malaking reserbasyon ko dahil gusto ko dismissal. Tapusin na natin to. Hindi pa tayo natapos Total, nasabi na lahat. Oh, ilang oras ang banatan. Pero hindi pa rin natapos. Kaya po, mga mahal kong kababayan, bago po ako umupo, nais ko pong malaman ninyo na ang inyong Senado ay tumatakbo. Huwag po kayong malungkot sa mga hindi pabor sa amin o sa mga pabor naman. Isa lang po ang masasabi ko. Tigilan na natin ang politika at mahalin natin ang bawat isa, magkaisa na tayo, pag-usapan natin ang mga totoong problema. Maraming salamat po. Thank you, Senator Robin Hood Padilla, Madam Secretary. Senator Pangilinan. Senator Francis Kiko Pangilinan is recognized to explain his vote. This representation votes no. Unang-una, ang boto na no ay hindi nangangahulugan na hindi natin nirerespeto ang pasya o kapangyarihan ng Korte Suprema. Lalo-lalo na't hindi pa ito pinal. Wala sa hanay ng mga senador na bumoto ng no ang nagsasabi na hindi dapat respetuhin ang pasya ng Korte Suprema. Hintayin lang ang final decision. Kung tutuusin, kung hinintay lang natin ang final decision, hindi tayo nagpasya at wala tayong ginawa na mga hakbang out of respect dahil nga pending pa. Wala tayong nilabag sa pagiging immediately executory ng desisyon. Kaya kataka-taka kung bakit kailangan magkaroon ng archiving. Pero pasya ito ng mayorya. Mr. President, bumoto tayo ng no dahil naniniwala tayo. Mas mainam sana na hintayin nga ang resolusyon ng motion for reconsideration. Dagdag siyempre dyan ang pagkilala ng prinsipyo ng co-equality sa House of Representatives. Yung interchamber courtesy, yung pagbibigay galang sa isang co-equal, respeto sa isang co-equal. Kaya nais po sana nating i-lay muna yung matter on the table. To vote to archive the complaint despite the MR still pending, I believe, Mr. President, and I believe the others who voted no share this position, is premature, as the ruling may still be reversed or modified. In addition, at ito nga ang isang contention, to vote to archive the impeachment complaint, if at all, is to give the Senate the powers which are only reserved for the impeachment